Ito. Lakas! Malakas. Malakas siya, oh. Natatanggal yung mga dumi-dumi. Pakikita ko sa inyo, oh. John Tech para sa panibagong video. Nagkita-kita na naman tayo para gawan ng content yung aking cordless na spray gun na muntik ko nang itapon sa basurahan. Pero maaari pa pala tong ayusin. Papalitan mo lang yung nasirang motor sa loob nito. Ang naging problema kasi nito, nasira na yung motor niya sa loob. O, pag nasira na yung motor sa loob, hindi mo na siya magagamit kasi hindi nagagana yung spray. May nakita kasi ko sa online na nagbebenta ng motor para dito. Kaya nga, ang ginawa ko, nag-order ako ng motor para dito. Yan, dumating na yung in-order ko na para dito na pangpalit na motor. Ito po yung binili ko na sa online. Yan, samahan po nyo ako kung paano ayusin itong nasirang cordless na spray gun. Yan. Kahapon, dumating na kasi itong in-order ko na motor para dito, motor na pampalit dito. Kung bibili ka kasi dito ng bago, medyo mahal din. Para makatipid ako, bumili na ako ng motor na pampalit dito sa online yon. Nabili ko to sa online. Ang gagawin natin, bubuksan na natin. Yan, tabi muna natin dyan. Ayan. May balot pa. Nakakain siya. Medyo safe naman yung safe naman yung item gawa nung meron siyang bubble wrap. Yan. Buksan na natin para mailabas natin. Ang ginawa nung manufacturer, nagtipid sila, oh. Hindi na nilagay sa box. Nilagay nila sa bubble wrap. Tapos, bubble wrap uli. Yan. Kaya, sinisip nila para pagdating sa atin, ay buo pa rin. Ito na yung water pump na in-order ko sa online. Isang assembly na po siya. Tingnan natin kung magkakasya dito. Ang gagawin natin, bubuksan na natin po ito. Sana nga magkasya para hindi masayang yung ipinambili ko dito. Ito po ay mura ko lang nabili. Nasa 200 plus lang po siya. Yung iba nakandawala na yung mga tornilyo. Kasi binaklas ko ito at chinik ko kung bakit ayaw nang gumana. Nung chinik ko, sira na yung bushing ng motor. Yan, natanggal ko na itong isang tornilyo. Yan. Natin kung matatanggal na natin. Yun, natanggal na. Ito po yun. Ang nangyari to, wala na yung motor nito kasi check up ko yung motor. Sira na talaga yung motor. Ang sira nito, nasira na yung bushing ng motor nito.
Meron kasi itong bushing sa loob. Ito ay hindi ito brushless. Meron pa itong brush. Tingnan natin kung kakasya. At tingnan natin kung ilan ang voltahe ng motor na to. May nakalagay naman. 21 volts. Pwede ito. Kaya lang, nasan kaya yung polarity nito? Hindi ko alam kung nasan ang polarity nito. Walang nakalagay kung alin yung positive or negative nito. Malamang ito yung positive kasi nandito yung kulay pula. Yan o. Masusubukan natin mamaya kung gagana ito. Ito pala ay tinapal lang. Hindi nga ito brushless. Yan o. Brush po siya. Brush motor siya. At ang gagawin natin, isasauli lang natin tong wiring niya. Yan, madali lang isauli ito dahil dalawang terminal lang naman. Titingnan natin kung kasya. Kasya siya. Ano, eksakto siya oh. Ang gagawin natin, hihinang natin yan dito. Ito madali naman itong uminit. Meron tayong lagayan ng soldering iron. Hindi naman mahirap sa naka-wired. Yan. Sinagad ko na para mapabilis tayo. Yan. Pupundahan natin yung wire para mabilis tayo makahinang. Ito ba yung positive? O, tama. Tapos hinangin natin yung negative. Kapag gumagawa tayo, lagi natin susundan yung polarity para hindi tayo magkaroon ng problema. Ayan. Gagawin natin, sasauli natin para matesting na natin. Dito nga talaga yan. Hindi mo talaga mababaliktad. Kasi mas mahaba yung negative, maikli yung positive. Sauli natin para magka-testingan na. Para magkaalaman na. Yan, sasauli na natin. Medyo may problema sa sukat. Yan, lumapat din. Plastic lang naman yan. Susunod yan.
Unahin natin yung mga importanteng lugar. Kasi yung ibang tornilyo yan, sira na. Ito ang panghuling tornilyo. Yan, lagyan na natin tong pan. Ang tawag dito, quick release. Medyo may problema, may nakaangat. Kaya nung pinilit natin, medyo nasira siya. Ito na yung pang-spray natin. Yan, okay na yan. Tapos, lagyan natin sa battery. Medyo may problema dito sa battery. Kung titisting lang natin kung okay siya. Yan. Ginagawa? Tumatama. Yan. Tapos, bumili na rin ako ng hose. Titisting na natin. Tanggalin natin itong tali. Yan, medyo mahaba-haba na rin yung hose na binili natin. Tapos, dito. Yan. Tapos, ito yung dulo ng hose. Magtitesting tayo dito sa kusina. Tignan natin kung uubra. Ano. Wala pang laman na tubig kasi yan. Ayan, oh. Gumagana. Ayan. Ayan, okay siya. Magagamit natin siya, oh. Ayan, oh. Subukan natin to. Lakas! Malakas. Malakas siya, oh. Natatanggal yung mga dumi-dumi. Pakikita ko sa inyo, oh. Malakas siya, oh. Ayan, oh. Okay siya. Nasobrahan yata. Pag ganyan. Malakas siya, oh. Okay siya. Okay. Solid. Ang gagawin ko, bibili ako ng battery para dito. Ito, hiniram ko lang to sa cordless ko. Yan, o. Kita naman ninyo, hindi makatugma. Pero gumagana siya.
Yan, okay siya. Yan, okay siya panglinis. Maganda. Gagawin natin yung ubusin natin yung tubig. Maganda siya. Yan, ubusin lang natin yung tubig sa hose. Yan, wala nang laman. Yan, okay na siya. Ang problema lang ito, yung kaha niya. May mga problema na sa kaha. Sira na yung mga tornilyohan. Pero, gagamitin ko pa rin. Ang gagawin ko, bibili ako ng battery para dito. May nabibili naman battery na sa online para dito sa spray gun. Yan, hanggang dito na lang ang ating video. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Hinihiling ko po na pagpalain ng ating Diyos ang bawat isa sa atin. Hinihiling ko po na huwag po niyong kalimutan na patuloy po niyong suportahan ang ating YouTube channel na John Tech. Huwag po niyong kalimutan na mag-subscribe po kayo at kapag nakapag-subscribe na po kayo at kapag napindot na po ninyo ang notification table, pindutin po niyo yung all para lagi kayong updated sa mga video i-upload pa natin. Ang pinakahuling masasabi ko sa inyong lahat ay maraming salamat at bye-bye.